napagtanto. Kailangan ka sa buhay ko. Naging bulan, di nakita. Ayan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batid, takot mo'y alam niya rin. Hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo, papawi, tibatid ang Diyos. Laging nagtatanong bakit ako, asan hindi makayanan. Naging bulan, di nakita. Pasanin ko'y iyong dala. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam na rin. Hirap mo'y batid ng Diyos, kaya lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawi, ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko. Mga sala na nagawa, patawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin. Hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit papawi, ito'y batid ng Diyos. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit papawi, ito'y batid ng Diyos. Amen. God bless morning po sa lahat mga kapatid. Batid ng Diyos ang iyong hirap at pasakit. Maging siya man ay naghirap sa krus ng Kalbaryo. Kaya batid niya ang ating hirap. Kaya nga siya naparito dahil para maisabuhay niya yung buhay din naman ng tao. Malaman niya mga pangailangan natin. Yan. Salamat po Kuya Monching. At patuloy tayo pinagpala ng Panginoon sa umaga nito. Good morning po sa lahat na nandiyan sa live ngayon. At alam ko tayo ay muling mabe-bless sa umaga na ito. Sa bawat umaga tayo kasama natin ng Panginoon. At salamat sa patuloy na pagbabalik at pakikinig. Kaya tayo ay patuloy na matututo,
magbabago. Dapat may pagbabago, no? Hindi yung matututo. Pag di nagbago, baliwala yung natutunan. Ano po? So, ayan, ibigay na natin ang pagkakataon kay Pastor para sa maiksing devotional doon sa baka ating malimutan. Happy Vesper po sa inyo pong lahat mga kapatid. Isang pagpapala galing sa ating Panginoong Diyos ang siyang ating pong nararanasan sa mga oras na ito. Yan. Kamusta po kayo? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. Ngayon ang ating pong babasahin at bibigyan ng reflection dito sa baka ating malimutan ang masigasig na si Charles Fitch. Ayan. So ang masigasig na si Charles Fitch. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito aming dinadalangin ng aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami Lord at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Aming pong dalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral na ito. Nawa ay biyayaan niyo po kami ng karunungan. Makita namin ang mahalagang punto upang aming itong maikumpara sa aming buhay at aming po itong mai-apply. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So babasahin muna natin tapos tayo po ay magre-reflect mga kapatid. Sabi po dito, yung pinaka-key text natin, sapagkat ang pagmamalasakit sa aking bahay, ang sa akin umubos. So ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang pagmamalasakit sa aking bahay, ang sa akin umubos. So ito po yung ating pong devotional. Noong 1838, so napakatagal na panahon na, isang kopya ng nailathalang mga lektura ni Miller tungkol sa ikalawang pagparito ang napunta sa mga kamay ni Charles Fitch. Yan, ibig sabihin isa sa nakabasa sa pagpapahayag ni Miller. Isang tanyag na ministrong Presbyterian at abolisyonista. Yan. So, ibig sabihin, ministro. Talagang nakabasa ng lecture ni Miller. Napag-aralan ko na ito, isinulat niya kay Miller noong Marso 5, na may labis na interes na hindi ko kailanman naramdaman mula sa alinmang aklat maliban sa Biblia. Inihambing ko ito sa banal na kasulatan at kasaysayan at wala akong nahanap na mapagpasyahan ng isang pag-aalinlangan tungkol sa kawastuhan ng iyong mga pananaw. Si Fitch na totoo sa kanyang masigasig at taos-pusong pagkatao ay hindi nasiyahan sa isang pagbabasa lamang. Hindi nagtagal ay 6 na beses na niyang nabasa ang aklat ni Miller na binanggit na ang kanyang isip ay labis na nababahala sa paksa. Nahimok ng mensahe ni Miller, agad siyang sumulat at nangaral sa mamamayan ng Boston tungkol sa kanyang bagong tuklas na pananampalataya. Ipinangaral ang kanyang unang 2 sermon tungkol sa mga pananaw ni Miller noong Marso 4 kinabukasan. Masigla siyang sumulat kay William na binanggit niya na ninanais niyang maging bantay sa mga pader at gusto niyang mabigyan ng tiyak na tunog ang trompeta. So matalinaga, no? Ibig sabihin, gusto niya rin na maihanda ang mga tao, mabigyan babala ang mga tao sa ikalawang pagparito ni Jesus Christ. Bilang isang malaking hakbang sa tapat na pagganap ng bahagi, inihayag ni Fitch kay Miller na kinabukasan, Marso 6, siya ay nakatakdang magbasa ng isang papel sa doktrina ng pagparito sa harap ng Boston Ministerial Association. Ngunit kung minsan ang kasigasigan ay lumalampas sa kaalaman at karunungan. Ganito ang nangyari kay Charles Fitch noong March 6, 1838. Ang masigasig na pangangaral na halos walang oras para suriin mismo ang doktrina ay parehong natakot at nabigla sa tugon na natanggap niya. Para sa kanya mga kasamahan sa ministeryo, ito ay isang haka-haka. So, yun po, no? Mabuti na tayo ay mangaral katulad ni Charles Fitch. Pero kailangan yung ipinapangaral natin, aralin natin mismo muna. No? Hindi po pwedeng ipapahayag na lang agad. Hindi yung basta na lang tayong maghahatid ng pabalita na hindi man lang natin pinag-aralan yung doktrina ng Biblia ng Panginoong Diyos.
nagkaroon ng maraming tawanan tungkol sa paksa, paggunita ni Fitch. At hindi ko maiwasang madama na ako ay tinuturing na isang simpleng tao. Pagkatapos noon ay huminto siya sa pangangaral tungkol sa malapit na pagparito. Nang makita niya ito ng maglaon, ang pagkatakot sa tao ay nagdala sa akin sa isang patibong. So dito mga kapatid, dahil pinagtatawanan nga siya doon sa kanyang pangangaral, parang nahinto siya, hininto niya yung pangangaral. Ngunit hindi ito magtatagal. Noong 1841, muli niyang pinag-aralan ng paksa mula sa Biblia. Siya ay naging isa sa pinakadakilang tagapagtaguyod ng kilusan. Yan, si Charles Fitch. Sabi dito, siya lamang ang magiging isa sa mga nangungunang mangangaral ng Millerism na hindi dumaan sa pagkabigo noong October 1844 habang nasa Buffalo, New York. Bakit kaya hindi siya dumaan sa sa pagkabigo? Maaring yung pangangaral niya ng ikalawang pagparito, mga kapatid, hindi niya nilagyan ng date. Yun. Basta't ang ipinangaral lang niya, darating si Jesus Christ. Walang nakakaalam nung pagdating ni Jesus, pero may date, pero may mga palatandaan ang ikalawang pagdating ni Jesus. Kaya hindi siya napasama sa kabiguan ng 1844. Kasi saan daw siya? Nasa New York, sa Buffalo. Noong huling bahagi ng Setyembre, bininyagan niya ang isang grupo ng mananampalataya sa napakalamig na Lake Erie sa isang malamig at mahanging araw. Pagkatapos maglakad patungo sa kanyang matutuluyan na may basang damit, 2 beses siyang bumalik upang bautismuhan ang mas marami pang mga kandidato. Ibig sabihin, talagang marami ang nagbalik loob sa Panginoon at pinanghawakan yung second coming ni Jesus. Ang matagal na pagkakalantad ay humantong sa pagkakasakit at kamatayan noong October 14. Ngunit maging ang kanyang nalalapit na kamatayan ay hindi nagpahina sa sigasig ng 39 taong gulang na mananampalataya. So tawag dito, nagkasakit siya, mga kapatid, dahil dun sa lamig noong pagbibinyag niya. Grabe, 39 years old. Alam niya na kailangan lamang niyang matulog ng maikling panahon bago siya magising sa umaga ng pagkabuhay na maguli. So si Charles Fitch, mga kapatid, grabe ginawa niya, binyag siya ng binyag. Ayan. So kaya yung talata 69 verse 9, sapagkat ang pagmamalasakit sa aking bahay ang sa akin umubos. Ibig sabihin, hindi niya natapos yung gawain. Hindi niya natapos. Siya yung tinapos ng gawain. Yan yun, mga kapatid ko. Ibig sabihin kasi talagang ang trabaho ay napakadami. Ang pangangaralan ay napakarami. Maraming gawain sa sanlibutan, mga kapatid. Lalo na ang mangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Napakadami niyan. Kaya, napakahalagang makita po natin na kinakailangan po natin na magdahan-dahan din sa pangangaral. So hindi basta-basta ang sugod ng sugod. Kapag hindi maganda yung panahon ay talagang titignan at titiyakin din natin yung ating health. So ganyan kasi ang nangyari dito kay Charles Fitch. Talagang sa isang malamig na lugar siya ay sige ang binyag. Dahil marami nagpapabinyag, bumalik uli siya. Dahil sa lamig, 39 years old, mga kapatid, siya ay pumanaw. Pero ang kanyang pagpanaw naman ay worth it. Bakit? Siya ay nangaral, nagbautismo, pinahayag ang ikalawang pagdating ni Jesus. At nananampalataya siya na muli siyang mabubuhay sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Pero pwede naman nating maiwasan ang kamatayan ng maaga, sa pamamagitan ng pag-iingat ng ating pong mga sarili. Sa kalagayan lang ni Charles Fitch na yon, talagang nasagad yung kanyang kalusugan. Kaya aking reflection dito, mga kapatid, mahalaga ang pangangaral ng mabuting balita, pero mahalaga din na ating ingatan ang ating kalusugan habang naghihintay sa pagdating ni Jesus. Bakit? Para mas marami pa tayong maabot. Kasi sa 39 years old, pwede pang tumaas ang kanyang edad Pwede pang mas marami siyang maabot. Kaya nga yung mga ministro, ay ini-encourage na sana maging malusog ang pangangatawan. Para na sa ganun, marami pa ang mapangaralan. At hindi lang mga ministro, pati ang mga elders,
ang mga kapatiran na mahusay, marunong mag-Bible study. Ni-encourage tayo na ayusin natin mabuti ang ating kalusugan para mas marami pa tayong maaralan ng salita ng Panginoong Diyos. Ang napakaganda nito, no? Si Charles Fish hindi siya nakaranas ng great disappointment kasi talagang ipinangaral niya na darating nga si Jesus pero may palatandaan at hindi niya binigyang pansin yung date nila William Miller, 1843 nung una, tapos 1844. No, hindi niya binigyang pansin, kundi ang binigyang pansin niya, darating si Jesus at wala nakakaalam ng ikalawang pagdating ni Jesus kung kailan ito mangyayari. Kaya sa atin, kung ayaw nating mabigo, no, huwag tayong maglagay ng date kasi ang Diyos nga hindi naglagay ng date kung kailan siya darating. Ang kailangan ay ihanda natin ang mga tao sa ating paligid. Mababalaan natin ang ating mga kamag-anak na darating si Jesus Christ. Darating ang ating pong Panginoon. Yan, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya aking dalangin, maingatan ang ating mga kalusugan habang tayo ay nangangaral. Ayan, ingatan natin ang ating mga sarili para mas marami pa ang mahandle natin. Mas marami pa ang ma-disciple natin. Mas marami pa ang makarinig ng salita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan natin, mga kapatid. So, happy Vesper po sa inyo at magandang umaga sa bawat isa sa atin. At ibalik na po natin kay Brother Melvin ang pagkakataon at ang ating pong mga prayer request ay inyong i-drop dyan sa ating comment section at ating pong isasama yan sa panalangin sa panguna ni Brother Bilasano. God bless, mga kapatid. At patuloy natin isama sa panalangin si Sister Abel. Salamat sa Panginoon, nakalagpas na po siya sa chemotherapy. Natapos niya, kaya lang sabi ay walang nangyari kasi sinira lang ito yung mga good cells sa kanyang katawan. Sinisira yung bad cells, tapos sinisira rin yung good cells. Kaya siya ngayon ay naggagamot ng natural dyan po sa Usang, sa Pampanga. So yun, ay sama natin sa panalangin na maging epektibo to. Napakalakas si Sister Abel, nakayanan niya yung chemotherapy at pangalawang paggamot sa kanya ito. Sa iba naman, kasi nga hindi dumatalab yung chemotherapy na yun, di ba? O isama natin sa panalangin na siya po ay lumakas at talagang makarecover na siya para na sa ganoon ay patuloy ang kanyang pagganap sa gawain ng Panginoon. At gayon din po ang Alpindo family sa pagpanaw ni Brother Noel Alpindo. Isama natin sa panalangin ng buong pamilya na patuloy sila i-comfort ng Panginoong Diyos. So yun po, mga kapatid, ang ating pong aking maambag sa mga prayer request ngayon pong umaga. God bless po sa lahat. Amen. Salamat po, Pastor, sa isang magandang pagkakalahad ng ating story ni Flitch, isang masigasig na mangangaral. Grabe, no? At nagustuhan niya yung isa sa mga mangangaral ng Millerism. Nagustuhan niya yung sinulat ni Miller, kaya naman yun ay kanyang ipinangaral. Pinag-aralan niya, nagustuhan niya, pinangaral niya. Kaso, sa kanyang unang pagtayo sa publiko, binatiko siya ng mga mangangaral din, at pinagtawanan siya. Baga napahiya siya, tinigil niya. So, nung tinigil niya, hindi siya huminto. Pinag-aralan niyang muli ang pagparito ng Panginoon. Doon ulit, sa Bible, nakita niya galing pala sa Bible yung sinulat ni Miller. Pinag-aralan niya yung Bible. At muli siyang tumayo. At muli sa kanyang muling pagtayo, ay ito na. Ito na yung nangyari. Napuspos na siya ng Holy Spirit at siya ay maraming na-convert sa pamamagitan niya. Yun nga, sa isang malamig na panahon, kailangan magbautismo. Panahon na yun, wala pang mga internal swimming pool na sa loob ng bahay na may heater. Sa ilog talaga sila. Nasa malamig na lugar sila, mga kapatid, malamig na panahon. So malamig ang tubig sa dami ng kanyang binautismon. Matapos nun, basa ang kanyang katawan, lumakad pa siya. Walang kotse, walang jeep. Walang kalesa, naglakad siya papunta sa kabilang lugar, kabilang bayan, magbabautismo ulit. Lumusong na naman sa malamig na tubig, nagbautismo ng mas marami pa. Grabe, kaya nakadali sa kanya rito ay malamig na panahon na bumaba yung kanyang body temperature. So yan ang kanyang nangyari sa buhay hanggang siya ay
namatay. Kaya pala hindi siya nakaranas ng great disappointment. Siya yung nag-iisang hindi nakaranas ng great disappointment sa mga Millerism dahil namatay siya ng maaga. At least kahit pa paano yung pinapangaral niya naging tunay para sa kanyang isipan dahil hindi niya naranasan. Sa kanyang muling pagkagising, hindi niya na malalaman yung great disappointment na yun dahil second coming na. Praise the Lord, ano po. At syempre, para sa atin naman ngayon, kapanahunan para hindi natin maranasan yung great disappointment. Tama si Pastor, huwag tayo maglagay ng date dahil walang makakaalam niyan, ano. Ang mahalaga maghanda po tayo, ano. So ayan, kay Sister Abel, meron akong kaunting share sa iyo dahil sabi ni Pastor na ikaw ay nagpa-chemo at wala nangyari. Hindi po instant ang resulta ng chemo, ano po. I-share ko lang po sa inyo, Pastor, sana mai-share niyo itong comment ko kay Sister Abel. Ako po ay dumaan din sa cancer treatment, ano po. Matindi pa nga sa akin dahil sa ulo, no. At ako ay nagpa-chemo at radiation sabay. And then later on, tama po kayo, madadamage sa mga cells ng katawan. Ngunit nandyan ang ating, pag di nyo naman yun pinakimo at radiation, hindi madadali yung pagpatay ng cancer cell. Yun nga lang, ay pwede naman natin yung buhayin ulit yung mga namatay na cancer cell. Sa matagal na panahon nga lang sa pamagitan ng natural medicine. So, contact nyo po, pinakamahusay na ngayon sa aking nalalaman ay si Dr. Tam Mateo. Well, okay din si Dr. Dison sa Pampanga. Ewan ko doon kayo napunta, baka mapunta kayo doon sa isa na maraming gumagaya, delikado po, no. Doon tayo sa legit, sa talagang gumaling, ano. Ako, isang halimbawa. After ng chemotherapy, radiation therapy, nag natural medicine ako at doon ako gumaling, ano po. Doon ako naka-recover. Kaya Sister Abel, may pag-asa sa Panginoon, ano. Kontakin niyo po si Dr. Tam Mateo, meron siyang Facebook page. Kung gusto nyo at may budget naman, doon na po kayo. Dahil sigurado po doon ay 99% ang inyong pag-asa na makaka-recover, re-respect nyo lang lahat na sasabihin nila. No? Huwag tayo magdudunong-dunungan dahil pag nagdunong-dunungan tayo, mas magaling pa tayo sa doktor. Sablay ang ating mga procedure. Ano po? So ayan mga kapatid, balik tayo sa LPM. Si Pastor, pakishare po kay Sister Abel. Nawa makatulong sa kanyang kalagayan ngayon. Bata pa rin ako nung malamang bata pa rin siya kaya sabi niya napakalakas niya. At si Brother Noel Halpindo, no, po, nagpaalam na rin pala, ang haba natin kasama sa prayer, na alala kong pangalan niya. Ganun talaga mga kapatid. Lahat ng simula ay may wakas. Sa kanila ay blessing yan. Huwag nating isipin na disappointment yan para sa pamilya ng Alpindo. Dahil lang kagaya ni Charles Fitch, matutulog lamang panandali si Tatay Alpindo, ano po. At muling babangon, magkikita tayo sa second resurrection morning, ano po. So ayan, punta tayo sa LPM at tayo ay makinig, matutong muli, ano po, at mag-reflect. Tingnan lang natin. Ba't walang nag-approve sa atin? Ayan, umilaw na yung camera. Hala. Yan.
aklat ng Lucas chapter 15 verse 7, sabi doon na nagkakatuwa ang buong kalangitan sa isang makasalanan na nagsisisi. Sapagkat anuman ang mayroon sa sanlibutan na ito ay nawawala ng kabuluhan pagka may kinalaman sa pagliligtas ng kaluluwa. Ibig sabihin, anuman ang mayroon tayo sa sanlibutan ito, nawawala ng kabuluhan pag pinag-usapan yung gawain na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. We need to understand our work and to do it with fidelity. Ibig sabihin ng fidelity ay mayroong katapatan. Marami na gumagawa sa gawain ng ating Panginoon, whether we like it or not, whether we admit it or not, mga minamahal kong mga kapatid. Marami tayong nakikita na gumagawa sa gawain ng Panginoon. But to be honest, mga minamahal kong mga kapatid, wala yung buong puso na paglilingkod sa kanila. Marami tayong makilalang mga kapatid na masigla sa gawain, pero sa kabila noon, mga kapatid, ay mayroong bahagi na kanilang puso na hindi pa isinusuko sa ating Panginoon. And that is the work. That is the importance of the work na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. The worker. This work calls for self-sacrifice. So ito yung lagi-lagi nating narinig na kinakailangan ng self-sacrifice. Self-denial and the cross stand all along the way of life. He will come after me, sabi ni Kristo. Let him deny himself and take up his cross and follow me. So sabi ng ating Panginoon, sige, ito ang gawain na pinagkulob ko sa inyo. Napakahalaga nito. Lahat ng nasa sanlibutan ito ay nawawala ng kabuluhan pag pinag-usapan yung gawain na pinagkaloob ko sa inyo. Pero naririto naman kayo. And the requirement is, para tayo ay maging kabahagi sa gawain na ito, we need to deny ourselves. Kinakailangan tanggihan natin ang ating sarili at pasanin ang ating sariling krus. Yun yung tinatawag na self-sacrifice. Ano ba ang ibig sabihin ng mga bagay na ito, mga kapatid? Nang binanggit ito ni Ellen White, ay kinote niya, mga minamahal kong mga kapatid, yung nasa aklat ng Mateo chapter 16 verse 24. He said, Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So yung palang sinabi sa aklat ni Ellen White na tanggihan ang inyong mga sarili at pasanin ang inyong sariling cross at sumunod kayo sa akin. Ito pala ay description ng pagiging disciple. At gusto kong maunawaan natin, mga kapatid, kung ano ibig sabihin ng tinatawag na pagiging disciple ng ating Panginoon. Kasi pag hindi natin ito naunawaan, sadyang napakahirap na sumunod sa ating Panginoon. Why the disciples follow immediately? Katulad nung panahon, mga kapatid, na si Peter ay tinawag ng Panginoon. Ang gawain niya noon ay siya'y mangingisda. Pero nung lumapit ang Panginoon, sabi niya, Peter, gagawin kitang mamalakaya ng tao. Mga kapatid, hindi ba kayo nagtaka? Bakit si Peter, he was very much willing, naiwan yung pagiging mangingisda niya at sumunod siya sa ating Panginoon. Bakit hindi niya inisip na meron siyang pamilya na dapat pakainin, meron siyang mga anak na dapat asikasuhin? Bakit immediately sumunod si Peter sa ating Panginoon? Marahil ay sasabihin natin na dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang eager na pagsunod sa ating Panginoon. Pero tandaan niyo, mga kapatid, maraming bahagi sa buhay ni Peter nung kasama na niya ang Panginoon na mali ang kanyang perspective at may panahon niya na idininay pa nga niya ang ating Panginoon. Para maunawaan natin kung ano sinasabi at kung ano nasa sa isip ng mga disciples ng panahon na yon, gusto kong maunawaan natin yung educational system ng panahon na yon. Ang educational system during the time of Jesus ay nababahagi sa tatlo. Mayroon tatlong level. Number 1 ay at the age of 5 to 10, yun yung level 1, mga minamahal ko mga kapatid. Yun yung level 1. Na doon sa level 1 na yon ay mayroon silang mga pinag-aaralan, pero bahagi ng kanilang pinag-aaralan, mga kapatid, ay kinakailangan nila na basahin
pag-aralan at i-memorize ang Torah. Ano ba yung Torah? This is the first 5 books of the Bible. This is the books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi yun madali. At the very young age na gagawin nila yon. Kaya pala mahuhusay sila sa kasulatan nung panahon na yon. Mga minamahal kong mga kapatid, marami sa mga kabataan noong panahon na yon ay hindi nagsusurvive. At pag hindi sila nakapag-survive, magda-drop out sila at ang gagawin nila ay makikibahagi sila sa kung ano yung trabaho ng kanilang mga magulang. And then at the age of 10 to 15, the level 2, ay ang gagawin naman nila, meron sila ibang pag-aaralan pero bahagi na kanilang pag-aaral, the rest of the scriptures, mga minamahal ko mga kapatid, from Joshua to Malachi, kanila itong pag-aaralan, kanila itong i-memorize at that age. At kukunti na lang ang nakasurvive dito sa level 2 na ito. Ako naniniwala na itong mga disciples na ito, kaya sila ay mga fishermen, ay hindi sila nakasurvive. There were dropouts, mga minamahal kong mga kapatid, doon sa mga level na yon. And then the level 3 is this. The level 3, at the age of 15, ay maghahanap na sila ng rabbi, maghahanap sila ng guro, maghahanap sila ng master, at pagkatapos ay mag-a-apply sila as disciple. Mag-a-apprentice sila, mga minamahal kong mga kapatid. The problem is, hindi lahat ay tinatanggap ng master. Hindi lahat ay tinatanggap ng master. So, the highest honor na pwedeng ibigay sa isang estudyante noong panahon na yon ay yung tanggapin ka bilang isang disciple. At kapag ka nagustuhan ka, pag nagustuhan ka ng master, ng rabbi, ng guro, sasabihin ng rabbi sa iyo, be my disciples because I know and I see that you can do what I am doing. Kapag ka narinig ng estudyante yung mga kataga na yun na maging disciple kita kasi nakita ko at alam ko na kaya mong gawin ang ginagawa ko, yun na ang simula ng pinakamasayang bahagi ng kanilang pagiging estudyante. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, maunawaan natin na ang pagiging disciples ay isang napaka malaking karangalan ng panahon na yon. Kaya nga tayo as Christians na nag-aangkin na disciple tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ay sinasabihan tayo, mga kapatid, na sabi ni Kristo sa atin, be my disciples because I know and I see that you can do what I am doing. Maging disciple kita kasi nakikita ko na kaya mong gawin yung ginagawa ko. Maging disciple kita, sabi ni Jesus, sabagat nakikita ko na kaya mong unawain ng tao gaya ng pag-unawa na ibinibigay ko sa kanila. Maging disciples kita kasi nakikita ko na kaya mong mag-serve sa tao gaya ng pagsaserve na ginawa ko sa kanila. Maging disciple kita, sabi ni Jesus, mga kapatid, sa atin, kasi nakita ko na kaya mong mahalin ng tao gaya ng pagmamahal na ipinagkaloob ko sa kanila. Mga minamahal kong mga kapatid, nangungusap ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon na kung mayroon man sa inyong pinagtatrabahuhan na pinaka maunawain sa lahat, walang iba kundi tayo yon. Walang iba kundi ikaw yon. Sapagkat inaangkin natin that we are disciples of Jesus. Kaya nating umunawa ng kahit yung pinaka nakakaasar sa ating paligid na tao, sapagkat gayon ang ginawa ng ating Panginoon. Kung mayroon mang pinakamabait sa pamilya, mga kapatid, ay tayo yon na nag-aangkin ng mga disciples ng ating Panginoon. Kung mayroon mang pinakamahaba ang pasensya, tayo yon. Kung mayroon mang pinakamatyagang mag-serve, tayo yon. Sapagkat tayo ay disciple ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, maunawaan natin na nung lumapit si Jesus sa mga kay Peter, kay John, at gusto niya itong maging disciple, hindi sila nagdalawang isip. Kasi yun yung isa sa pinakahangad ng mga tao nung panahon na yon, ang maging disciples. Nung sabihin ni Jesus, be my disciple, mga minamahal ko mga kapatid, ini-imagine ko na itong mga mangisda na ito ay they were so surprised
And siya na marinig yun sa isang rabbi na gusto siyang maging disciple. For the first place, dapat ang estudyante ang humahanap ng kanyang master. Dapat ang estudyante inaipasa niya. Pero yung mga qualification na yon, mga minamahal ko mga kapatid, ay wala sa mga disciple. Kaya it is a privilege, it is an honor to become a disciple of Jesus Christ. Kaya nga nung tawagan sila, hindi sila nagdalawang isip, sumunod agad sila. Naalala ko mga kapatid, sa school namin, ay yearly ay nagbibigay ng mga awards sa mga teacher, most outstanding teacher at iba pa mga kapatid. And to be honest, ay nakakatanggap naman tayo ng award. Pero merong isang award na minsan ay ibinigay sa akin na nung madinig ko yung award, kahit ako sa sarili ko ay parang ayokong tanggapin yung award kasi I know na I'm not worthy to receive that award. Alam niyo kung ano yung award na yun mga kapatid? Ang sabi ko sa award na yun ay Perfect Attendance Award. Natawagan ako mga kapatid, hindi ako makaakyat kasi nung isang araw lang bago yun, absent ako. Alam ko I'm not worthy to receive that award, mga minamahal kong mga kapatid. But my name was called at habang ako'y lumalakad papunta si stage, no choice ako kundi tanggapin ang award, mga minamahal kong mga kapatid. Alam ko na hindi ako worthy na tanggapin yung award na yun. And I think much more deeper feeling ang naramdaman ng mga disciples nang tawagan sila na maging disciples. They are not worthy to become a disciple, mga minamahal kong mga kapatid. Pero it is an honor, it is a great privilege for them to follow the Master, to follow Jesus. We cannot deny ourselves if we keep focusing on ourselves. Mga minamahal kong mga kapatid, yung word ng ating Panginoon, mauunawaan natin ngayon, deny yourself. Take up your cross and follow me. Sabi doon mga kapatid. Maunawaan natin ngayon, yung mga bagay na yon na sadyang napakahirap gawin pagka nakapokus tayo sa ating mga sarili. Pagka tinitingnan natin yung mga bagay na isasakripisyo natin, sadyang napakahirap ng mga bagay na yon. But we must fix our eyes on God. Sapagkat pagka nakita natin kung sino yung tumatawag sa atin, we don't deserve that calling mga kapatid, but still God called us. Maunawa natin mga kapatid, ng Panginoon ang siyang dakila sa lahat ang tumatawag sa atin. The more we know our God, the easier it becomes to deny ourselves. Minsan, iniisip natin, kahirap i-deny ang ating mga sarili. Pagka yung kasi ang isipan natin mga kapatid, yung mga bagay na isa-sacrifice natin, yung mga bagay na mawawala sa atin, sadyang napakahirap. Pagka nakapokus tayo sa ating mga sarili, yung mga bagay na hinihiling sa atin, yung mga bagay na ito yung dapat natin ipagkaloob para sa ating Panginoon, sadyang napakahirap gawin pagka ang focus natin mga kapatid ay yung ating mga sarili. Pero kung makikita natin ito mga kapatid, kung paano ito nakita ni Peter, kung paano nakita ni John, that it is a great privilege and honor to become a disciple of Jesus, makikita natin mga kapatid, na sadyang napakahalaga at napakaganda ng pagkatawag sa atin na ito. Then the last one, the work master. Ang sabi sa awit na laging inaawit natin, ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Napakagandang lyrics mga minamahal kong mga kapatid. Pero gusto kong maunawaan natin yung word na sapat. I do believe na yung word na sapat na ito, na isulat ng ating presidente yung awit na ito, ay naunawaan ko na hindi lang ito tumutukoy sa mga material things kapag tayo magtatapat. Ako'y naniniwala ng Panginoon ay sadyang tapat sa bawat isa sa atin at ang kanyang pagiging sapat sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, ay sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Minsan may mga bagay na hindi natin maunawaan kung bakit kinakailangan natin gawin, pero dapat natin gawin na may pagtitiwala sa ating Panginoon. Si Joseph hindi nga niya naunawaan, hindi naman sinabi sa kanya ng Panginoon bago pa mangyari yung lahat ng mga bagay na yun, Joseph, tiisin mo lang sapagkat gagawin kitang governor ng Egypt.
ikay tutulong sa hindi niya nakita agad yung mga bagay na yon. Siya'y lumakad sa araw-araw, mga kapatid, na may pananampalataya, na umaasa that everything ay magiging maayos at ang sapat ang kabutihan ng Panginoon basta siya'y magtapat. Nang ilagay si Daniel doon sa yungib ng leon, bago pa yun siya'y manalangin, hindi naman siya sinabihan ng Panginoon, Daniel, sige manalangin ka lang. So pagdating doon sa yungib ng leon, isasara natin yung kanilang mga bibig. Hindi yun. Siya'y nanalangin na may pananampalataya, na nagtitiwala sa kabutihan at karunungan ng Panginoon, anuman ang mangyari sa kanya. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay sapat para sa kanyang buhay. Everyone who is finally crowned victor will, by noble, determined effort to serve God, have earned the right to be clothed with Christ's righteousness. To enter the crusade against Satan, wearing a loaf of blood-stained banner of the cross of Christ. This is the duty of every Christian. Mga minamahal kong mga kapatid, dapat maunawaan natin na ang tagumpay natin sa bawat bahagi ng ating buhay, tayo nagtagumpay sapagkat tangan-tangan natin yung banner, tangan-tangan natin yung bandila ng dugo ni Kristo na siyang gumapi sa kasamaan doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo daramtan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, ano man ang ating pinaglalabanan ngayon, character sa lahat ng bahagi ng ating buhay, tumingin tayo sa ating Panginoon sapagkat siya'y sapat para sa bawat isa sa atin, not only in material things and even in our character. Ano mang mga pinaglalabanan natin, mga kapatid, ano mang mga weaknesses natin, mga minamahal ko mga kapatid, I do believe na ang Panginoon ay sapat para tayo maging maayos sa kanyang paningin. Pagdating sa langit, at pag tayo naligtas na, pagdating doon, tayo magtatanungan, bakit ka narito, kapatid? Bakit ka narito, kapatid? Subalit iisang sagot ang pwede nating isagot, mga kapatid. Dahil sa Kanya na nabayubay sa krus ng Kalbaryo kung bakit ako narito. Mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa ating mga sarili. Wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon, kundi lamang ang ating pagtitiwala sa Kanya ang siyang magbigay sa atin ng kaluwalhatian at kabutihan ng ating Panginoon upang maunawaan natin ng gawain na ito'y mahalaga, ng gawain na ito'y mas mahalaga pa sa kahit anumang sa sanlibutan ito maging sa ating buhay, at ang gawain na ito'y ipinagkatiwala sa atin, na dahil ipinagkatiwala sa atin ito, makita natin na ito isang honor na tayo sumunod sa ating Panginoon, idinaya ang ating sarili, magkaroon ng mga bagong pananaw na ating mga buhay at magkaroon ng bagong buhay para sa atin, at ang lahat ng mga bagay ito ay ating magagawa sapagkat mayroon tayong Kristo na siyang gumapi sa lahat ng kasamaan sa sanlibutan ito. Pagpalain po tayo, mga kapatid. God first morning po. Okay, mga kapatid, Sir Mar Agustin, thank you very much po sa inyong napakagandang mensahe. Very inspiring and very encouraging, mga kapatid, no? Talagang sa kabila ng ating unworthiness na maglingkod, narito iniimbitahan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. So let us deny ourselves, no? Pag nakafocus tayo sa ating Panginoon, napagandang point po, matututunan nating ma-deny ang ating sarili, no? Ma-deny at makapaglilingkod tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Pero kung nakafocus tayo sa ating sarili, mga kapatid, ay mahirapan tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Okay, muli, Sir Mar Agustin, thank you very much for that wonderful and very inspiring message para po sa ating lahat ngayon. Sana, mga kapatid, kayo po ay na-equip, kayo po ay na-bless sa mensaheng ito. Sabi nga po sa mga comment ay marami silang natutunan, ano, sa umagang ito. Muli, maraming salamat po. At ngayon, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating United Prayer at pangunahan po tayo ng ating dalawang magiting na Amen, mga kapatid, ano po. At tunay naman na marami tayong natutunan. Magaling talaga mag-present si Sir Mara. Talagang tunay na healthy lagi yung kanyang mga sineshare, ano po. Kaya tunay na, sabi ko nga huwag tayong matakot sa ating buhay pagkat kasama natin ang Panginoon, ano po. So isang mabilis na reflection para doon sa message na yun.
Una-una, may panawagan sa atin ang Panginoon. Self-sacrifice in service to God. Yan ang panawagan sa atin, self-sacrifice. Kaya yung kanyang message nakadein sa self-sacrifice, self-denial. Yan yung panawagan sa atin ng Panginoon, na tayo ay mag-self-sacrifice to service God. Kaya kadalasan kasi kaya hindi tayo nakakapag-fully serve sa God dahil sa ating iniisip yung ating mga sarili. So huwag yung sabihin na mahirap ito, lalo na sa mga bagong binyagan, bagong members, hindi po ito mahirap. Dahil hindi magiging mahirap lamang ito sa sarili nating pamaraan. Pero pagka ang Diyos ang mangunguna sa ating buhay, madali lang. Paano yun? Sabi nga ni Sir Mar, yung may keynote siya doon na kailangan mo munang hanapin ang Panginoon. Pag nakita mo na siya, madali na lahat ng bagay. Kasi sa ating sarili, hindi natin talaga kaya. At bakit may panawagan sa atin ng Panginoon? Pangalawang punto, kasi kailangan ito'y urgent mission. Paparating na ang Panginoon. Malapit na lahat ng tandahan, natupad ng lahat. Sabi nga sa awit, yung mga tanda ay natupad ng lahat. Kaya ang Panginoon ay darating na. So, napakalapit na ng kanyang pagdating. Urgent po ito, kaya dapat ay isip-isip po tayo. At pangatlo, paano natin magagawa yung self-denial? Meron ba tayong halimbawa? Meron ba example dyan? Sabi nga, meron mga kapatid. Number 1 ang example si Jesus Christ. Ang isang example ng self-denial. Ang lagi niyang ginusto ay ang kagustuhan ng Ama. So, ganoon din dapat tayo. Sa ating buhay, ano ba yung kagustuhan ng Ama? Ako ay mapalapit sa Kanya. Ako ay mapalayo sa Kanya. Dalawa lang yan. Kaya maging wise tayo sa pagpili, mga kapatid, mga kabataan. Sa mga nanay, sa mga anak, sa mga tatay, maging wise tayo sa pagpili. Dahil pag napili natin ay mapapalayo tayo sa Kanya, ay delikado ang ating kalalagyan. How about kung sa ating mga desisyon naman, inilayo natin yung iba, ating kaanak, sa Diyos na gustong lumapit sa Kanya, mas lalong delikado, mga kapatid. So, sabi nga isang quote nga ng isang pastor, kung pinili mong lumayo sa Panginoon, hindi siya tanggapin, huwag ka na magdamay ng iba pa. Sabi nga kasi yung isang kapatid gusto niya na malapit sa Panginoon. Tapos, kumbaga dinidiscourage mo siya. Masama yung magdidiscourage ng kapwa. Meron kang kaparosahan sa pagdating ng panahon. Pero, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. May oras pa para magbago pagka ganyan. Magbago tayo ng liko. Sa halip na kaliwa, kumanan tayo, mga kapatid. Dahil doon siguradong may pag-asa. Diba? Ayan. Salamat po sa magandang lesson, magandang message. At welcome po sa Discipleship Ministry sa mga bagong pangalan na nakita ko po. Mayroon 3 ako nakita na sina Sister Teresita Ladia. Magandang umaga po. God first morning po. Sister Henrietta Agustin. Yan, nakita ko na siya dati mga nagko-comment ngayon nagbalik ulit. At si Sister Angelita Tablada. Welcome po and God first morning. Invited po ulit kayo dito bumalik. Hindi ako nag-invite sa inyo. Hindi rin naman si Pastor. Pinasabi lang sa amin. Nag-invite sa inyo. Wala ba? Kundi ang ating Panginoong Jesus na makisama sa devotional bawat umaga. Masaya sa devotional. Maraming matututunan po. So kung kayo may mga prayer request, ninyo i-type po dyan. Tayo manalangin. Sama-sama po tayo manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal ang makapangyarihan sa lahat. Lubos ang aming pasasalamat sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising ng isang malakas na katawan, maliwanag na isipan, na muli nyo kaming tinawag na makapakinig na inyong mga lesson, mga aral, inspiration, na magpadala sa amin ng kabutihan. Maghapon na ito gabay sa aming pagkapili, gabay sa aming paggawa sa buong maghapon na ito. O dakilan Diyos, unang-una salamat sa halimbawa ni Charles Fitch na kung saan siya naging masigasig na inyong disipulo. Siya ay hindi sumuko bagaman siya ay kinutya, pinagtawanan ng mga tao. Bagkus patuloy na lumapit sa inyo ng hinang karunungan
at inyo siyang pinagpala. At ang naging bunga ay maraming kaluluwa na tumanggap po sa inyo. Hindi siya natakot sa malamig na panahon. Hindi siya natakot sa pagsubok ng kamatayan sa kanyang buhay, sapagkat sa kanyang kaisipan alam niya na siya ay matutulog ng panandalian lamang, mapapahinga ng panandalian lamang, at muling babangon sa inyong ikalawang pagparito. Salamat sa halimbawa ni Charles Pitch, na kung saan ay mawawala ang aming takot sa ano pa mang hindi magandang pangyayari dito sa lupa na ito. Ganun pa man, salamat din sa lesson na aming natutunan sa umaga na ito patungkol sa pagiging inyong disciple. Salamat sa panawagan sa amin, maging kami ay makasalanan, kami po inyong kasama sa mga tinawag na aming isuko ang aming mga sarili sa paglilingkod po sa inyo. Kayo po ang aming unahin. Naunawaan namin ang panawagan na ito ay urgent, sapagkat ang inyong pagbabalik ay tunay na malapit na. O dakilan Diyos, na makita namin ang aming Panginoong Jesucristo bilang isang halimbawa kung paano mag self-denial, kung paano kami lalago, kung paano po kami susunod sa inyo, kung paano kami rin naman ay akit dyan sa langit na bayan, kagaya na aming Panginoong Hesus. Sasalubong sa inyo ikalawang pagbabalik. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa inyong paggabay. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala po sa amin. At nawa sa aming pag-araw-araw na paglago, tulungan niyo po kami maging tapat sa lahat ng bagay sa inyo, sa pamamagitan ng aming pagtulong sa gawain saan pa mang aming alam na kapamaraanan, maging sa pagbabahagi ng aming mga pasalamat na mga handog, mga ikapu, pagtulong sa gawain ng iglesia, pagtulong sa gawain ng care group, pagtulong sa gawain ng mission. Maraming salamat po, dakilan Diyos, sa pagpapatuloy na aming panalangin. Aming patuloy na sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ganyan din yung mga prayer request. Una-una si Sister Abel Hermino. Siya po ay nakatapos na ng chemotherapy, ngunit nais siyang ipagpatuloy ito sa natural medicine. Samahan niyo po siya, o dakilan Diyos, nawa kung paano niyo akong ginabayan, ganun din naman siya iyong gabayan. Magtagumpay, gumaling, makita ang iyong kabutihan, patuloy na lumakad kasama po kayo, at sa inyong maging disipulo rin. Dalangin din po namin patuloy ang pagkagalingan ni Brother Ramon Hernandez, na asawa ni Sister Rosel Hernandez, sa kanyang pagpapagaling. Kayo po ang kanyang makasama sa araw-araw, makita at maramdaman nila ang inyong pagmamahal. Dalangin din po namin si Sister Sinaida Manarang, si Ate Sally Sanchez, na pawang pangarap nila na makasama ang kanilang mahal sa buhay sa pananampalataya, sa pagsamba, sa paghahanda sa nalalapit na inyong pagdating. Sa aming sariling pamaraan o dakilan Diyos, wala kaming magagawa, ngunit sa tulong ng Holy Spirit, sila po ay inyong i-convert, sila po ay inyong gisingin sa kanilang pagkakatulog. Dalangin din po namin sa umaga na ito ang comfort sa family ng Alpindo family, sa pagpanaw ni Tatay Noel Alpindo. Siya po ay inyong sinamahan sa kabila ng mga nagdaang mga pagsubok sa buhay. At ganyan din ang kanyang mga pamilya, patuloy na sila po ay samahan sa pagpapatuloy ng kanilang buhay, sa patuloy na paghahanda sa nalapit na niyang pagbabalik. Dalangin din po namin patuloy ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Kami po ay may mga kanya-kanyang prayer request o dakilan Diyos. Inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban. Samahan kami sa aming araw-araw na pamumuhay, na ang iyong pagpapala at pagmamahal ang aming maranasan. Hindi ay namin makita ang mga pagsubok at problema sa buhay. Dalangin namin ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Rose Cris Encarnado, ang sambayan ni Sister Mildred, ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambayan ni Ma'am Femi kasama na yung mga guys teachers, guys pupils, guys parents, o dakilan Diyos, ang sambayan ni Sister Minette,
Sila din po ay may pangailangan o dakilan Diyos. Hindi lamang sa pampisikal, pang pinansyal, gayon din sa espiritual. Patuloy niyo po silang samahan sa kanilang paglago, maging halimbawa sa kanilang nasasakupan, sa kanilang iglesia. Dalangin din po namin ang sambayan ni Ate Reby, kasama na yung kanyang pamilya, mga kaanak, mga anak sa malayo, ang kanilang iglesia ng San Leonardo, mga bagong binyagan, patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalatayang tinanggap. Ang sambayan ni Sister Janet Gatmaytan, kasama na si Brother Jojo Gatmaytan, si Migs, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, patuloy niyo po sila ingatan. Ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama na si Sister Hana. Ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese. Ang sambayan ni Sister Nympha Rivera. Ang buong sambayan ni Ate Sally Sanchez. Gayon din ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez. Ang sambayan ni Nanay Nerissa Francisco, kasama na yung kanyang apo na si Veronica at ang iba pa. Gayon din ang sambayan ni Sister Henrietta Agustin. Ang sambayan ni Sister Juliet Barcibal. Ang sambayan ni Sister Zenaida Manarang. Ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto. Ang sambayan ni Sister Anelita Tablada. Ang sambayan ni Sister Teresita Ladia. Ang sambayan ni Kuya Melchor Canlas. Gayon din ang sambayan ni Ate Mitch San Jose o Dakilan Diyos. May mga kanya-kanya po kaming kahilingan sa aming puso sa mga sandali na ito. Alam na po namin na inyo nababasa ang aming laman ng isipan. Inyo po kaming tinggin ayon sa inyong kalooban at hindi na aming kagustuhan o Dakilan Diyos. Gayon din ang mga kasama namin sa prayer sa umaga na ito na hindi namin nabanggit, na nakikinig sa live sa background. Samahan nyo rin po sila o Dakilan Diyos ang buong maghapon na ito. Patuloy niyo pong baguhin ang aming mga puso at matutunan namin mag self-denial upang sa aming paglilingkod kami maging tapat sa inyo hanggang sa nalalapit ninyong pagbabalik. Patawad po o Dakilan Diyos kung saan nyo kami nasumpong nagkulang at nagkasala. Ito pong lahat ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumubaybay. Salamat sa mga bagong mga viewer, mga commenters. Pagka kayo po bago, mag-comment po kayo. Sasama natin kayo sa panalangin. At gayon din sa patuloy na ating pagkatuto araw-araw. I-apply natin yan sa ating buhay mga kapatid. I-apply natin sa ating buhay. Ang natututo dapat nagbabago. So ayan, hanggang bukas pang ulit mga kapatid. Ngayon ay maaga tayo natapos 5:37. Hindi ko alam bakit paglipat natin si LPM nandun agad sa message. Nabawasan siguro ang reflection time o hindi ko alam kung bakit naging mabilis sila doon dati. Dati naabutan natin reflection time doon. Kasi ang reflection time nila doon ay mag-reflect sila doon sa previous message. Kung saan ay ginagawa natin yung reflection time after ng message bago manalangin para masariwa pa. So anyway, ganun pa man, maaga tayo natapos. Praise the Lord. Mas marami tayong magagawa sa maghapon. Hanggang bukas po muli. Salamat din po Ate Reby. At salamat din po Sister Zenaida. Sa mga nag-share, salamat sa inyo. Patuloy nyo lamang i-share. Kita nyo may nagko-connect ng mga bagong mga pangalan. Ibig sabihin, ang inyong i-share ay kanilang pinansin. Sabi ko nga, hindi man pansinin ng mga pinag-share ninyo. Mahalaga na i-share nyo po. God first morning po sa ating lahat. Hanggang bukas po muli. Paalam sa araw na ito. At bukas po muli, 4:30 ng umaga. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided